Oh, umalis na si Ma'am Olive. Maglilinis na ako sa kwarto niya. Paano, okay ka na dito? Oo naman. Sigurado ka? Sige, maiwan na kita ha. Sige. Sige. Muki? Muki? Ate Emma, ikaw po ba yan? Oo, Muki. Ako nga to. Kamusta ka? Saglit lang po, Ate Emma. Kumusta yung pakiramdam mo? Emma? Muki. Nakikinig ako sa mga sasabihin mo. Isipin mo na lang, nanay mo ako. At handa akong kargahin kung ano man yung bigat na dinadala mo ngayon. Nandito lang ako. Alam mo, kagaya mo, dumaan din ako sa malaking pagsubok. Bakit po, Ate Emma? Ano pong nangyari? Nambatayan ako ng anak noon. Nasa langit na siya ngayon. Sorry po, Ate Emma. Hindi ko na po dapat tinanong. Sorry din. Hindi ko dapat sinasabi sa'yo to. Hindi po, okay lang po. Akala ko nga, hindi na ako makakabangon. Pero nandito ako ngayon. Kasama ka. Kausap ka. At masaya din po ako. Nakausap kayo, Ate Emma. Alam ko po ngayon na pinabantayan po kayo ng baby niyo. Sana, Ate Emma, alam niyo po, mapanaginipan ko po siya, no? Sinasabi ko sa kanya kung gaano po kayo kapatid na nanay. At sana din po, makausap ko siya. Matanong ko po siya kung pwede ko po ba kayong ituring na parang nanay ko. Papayag po ba kayo? Okay. Gusto ko yan. Kaya lang Ano po? magkaiba kasi yung mundo natin eh. Nabandera niyo lang ako. Anak ka ng amo ko. Hindi nga tayo dapat nag-uusap ng ganito. Kapag nalaman to ng mami mo, magagalit yun. Pero Ate Emma, masaya po akong kausap ko kayo eh. Alam niyo po, kayo lang po yung nagpapagaan ng loob ko. Masaya po ako pag nakakausap ko po kayo. Kaya please, Ate Emma. Ate Emma, please po. Huwag naman po kayong magsasama kausapin ako. Please, Ate Emma. May mag-inang nakatira sa gitna ng gubat. Si Nanay Lily at ang batang si Rosie. Si Rosie ay isang batang matatakutin. Isang araw, naakit si Rosie sa alitaptap
Kaya niya ito sinundan hanggang sa namalaya niya na nasa gitna na pala siya ng makapal na gubat. Nay? Nag-alala si Lily nang hindi pa umuwi si Rosie. Kaya kahit mapanganib, susuungin niya ang gubat, dala ang lampara para hanapin si Rosie. Samantala, takot na takot si Rosie. Akala niya ay hindi na siya makakauwi sa nanay niya. Pero mabubuhayan siya nang makita niya ang ilaw mula sa lampara. Rosie? Nay, akala ko po hindi na po kayo makakadating. Akala ko po hindi ko na po kayo makikita. Walang hindi gagawin ng isang ina para sa kanyang anak. Ayoko mawala ka sa akin. Kaya hindi na kita iiwan. At simula noon, nawala na ang pagiging matatakotin ni Rosie dahil alam niya na nandyan lang ang nanay niya para alagaan at protektahan siya. Because you disobeyed me, dun ka sa dark room. Mookie, okay ka lang ba? Hindi mo ba nagustuhan yung kwento ko sa'yo? Nagustuhan ko po, Ate Emma. Bakit parang natahimik ka? May naalala lang po ako. Tsaka, di lang din po ako makapaniwala na may nagbabasa po sa akin ng storybook ngayon. Parehas din po pala tayo ng libro, no? Ang galing. Binili ko din to para sa anak ko. Sayang po, no? Wala na po siya. Pero, alam niyo po, Ate Emma, ngayon ko lang po na-appreciate na maganda po pala yung librong to. Nung kayo na po yung nagbasa para sa akin. Kasi po, dati po kapag pinabasa ko to nang mag-isa lang ako, lagi po ako natatakot eh. Na-imagine ko po kasi na ako si Rosie. Na paano po kapag naiwan na lang ako sa forest? Katulad po ngayon na hindi naman na po ako makalakad. Ayoko pong mag-isa, Ate Emma. Hindi ka nag-iisa, Mookie. Di ba dumating yung nanay ni Rosie at iniligtas siya? Ganun ka din. Merong mga tao sa paligid mo na nagmamalasakit sa'yo at hindi ka iiwan. Takot po kasi ako sa dilim eh. Ayoko po nun. Kapag pakiramdam mo madilim ang paligid mo, tumingin ka lang sa langit. Makakakita ka kahit isang bituin, kumikinang. Iilaw ka na. Salamat po, Ate Emma. Lagi ko po itong ikikip. Lagi ko po itong titignan. Sarap po sa pakiramdam. It's like having a mom na may nakahag po sa akin. Basta, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Kumapit ka lang. Malay mo, isang araw, nakalakad ka na. Paano kung hindi na po talaga ako makalakad? Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Hindi yan mangyayari. Paano, Mookie? Mauna na ako, ha? May kailangan pa akong gawin. Sige po, Ate Emma. Dito ka